Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan ay pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Salamat sa panibagong buhay na patuloy nating nararanasan mula sa ating Panginoon. I hope and I pray na patuloy ninyong nararanasan yung kabutihan ng Panginoon sa inyong mga buhay. Sa umagang ito, isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan sa umagang ito ng November 1, 2023. Ang ibabahagi ko ay makikita natin sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo, chapter 4, verse 6. Ganito ang sinasabi, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay kong ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana. So mga kapatid, ngayong pong araw na ito ay sineselebrate natin ang All Saints Day. Ito pa ay tumutukoy sa November 1, na kung saan many churches celebrate and remember all Christian saints with special remembrance for persons in the congregation who had died during the past year. So ito yung time para alalahanin natin, gunitain natin yung ating mga kapatid na nasa piling na ng ating Panginoon. So merong dalawang bagay ang iiwan ko sa inyo sa umagang ito para mas lalo pang lumitaw ang ating title na Corona ng Pagtatagumpay. Una, darating ang oras na tayo papanaw sa mundong ito. Si Apostol Pablo, mga kapatid, ay ipinahayag niya dito sa kanyang sulat para kay Timoteo, ay nararamdaman niya na yung kanyang nalalapit na pagpanaw. At ang reality ng buhay, mga kapatid, ay hindi tayo mananatili sa mundong ito. Darating yung panahon na tayo rin ay papanaw at kung magkagayon, tayo po ba ay alam natin kung saan tayo pupunta? Tayo po ba ay pupunta sa piling ng ating Panginoon o tayo po ba ay pupunta sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno? Kaya naman, habang may panahon pa, dapat natin itong pinaghahandaan, dapat natin itong pinag-iisipan ng mabuti dahil ang ating buhay ay hindi permanente sa mundong ito. Pangalawa, sabi niya dito, kailangan tayong makipaglaban sapagkat ang buhay ay isang pakikipaglaban. So si Apostol Pablo ay lumaban at siya sumali sa isang mahabang laban. So maraming tao ang natatalo sa buhay dahil sa paghinto, pagtigil, hindi pagpapatuloy sa kanyang mga battle na kanyang pinagdadaanan. So kung nais nating maging victorious, kung nais nating maging matagumpay, tayo ay magpatuloy sa laban ng buhay hanggang sa tayo ay dumating sa takdang panahon na makapiling na ang ating Panginoon. So sa araw na ito, inaalala natin yung mga kapatid natin na nauna na sa piling ng ating Panginoon, na kung saan nakikita natin sa kanila yung kanilang mga ginawa, yung kanilang mga naging buhay nung narito pa sila sa lupa. So, the question is, tayo naman na mga buhay pa, ano yung ating iniiwan, ano yung ating ginagawa dito sa mundong ito habang tayo ay buhay pa. Kung tayo ay hantong sa ganitong kalagayan, tatanggap kaya tayo ng corona ng pagtatagumpay. Yan po ang ating pakaisiping mabuti na kung saan ang ating buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang at darating ang panahon na tayo ay lilisan sa mundong ito. Kaya naman, dapat nating alamin, dapat nating pakasiguruhin yung corona ng pagtatagumpay na tatanggapin natin kung tayo ay patuloy na magtitiwala, kung tayo ay patuloy na susunod, at kung tayo ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. So, ngayon, inaalala natin yung mga kapatid natin na nasa piling na ng ating Panginoon. Nawa ang kanilang buhay ay maging inspirasyon sa bawat isa sa atin upang makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, dumako na po tayo sa prayer time. Tayo po ay manalangin.
Gracious and loving God, pinupuri ka namin sa umagang ito. Salamat po dahil patuloy mo kami binibigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat po sa iyong mga anak na patuloy na sumusuporta, patuloy na nanonood sa aming morning devotion. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy ko pong pinagpipray na bigyan niyo po ng katugunan. Ganon din po, pinagpipray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Salamat po dahil binigyan niyo kami ng opportunity na pumili ng mga leader para sa aming barangayan at ganon din sa SK. Nawa po yung mga nagsipanalo ay gawin nila yung kanilang tungkulin na iniatang mo sa kanila sapagkat ikaw ang pumili sa kanila at huwag nilang makalimutan yung kanilang tungkulin bilang mga leader, bilang mga public servant ng aming bayan. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang kapatid namin na nagse-celebrate ng kanyang kaarawan sa araw na ito, si Ate Jo Flores po. Salamat po sa kanyang buhay. We pray na marami pang maligayang kaarawan ang ipagkaloob mo sa kanya. At ganoon din po sa mga ibang nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Pagpalain niyo po sila. Samahan niyo po kami sa maghapong ito, sa pag-aalala namin sa mga kapatid namin na nasa piling mo na. Nawa Panginoon ay lagi kaming maglingkod sa iyo ng may katapatan, ang malinaw ang mensahe ng iyong morning devotion para sa umagang ito, na kung saan ang aming buhay dito sa lupa ay may katapusan. Kaya gawin namin yung pinaka-the best, yung pinaka-mainam, para pagdating na kami ay lumisan sa mundong ito, nandun po yung katiyakan na magtatamo kami ng kaligtasan mula sa iyo. Maraming pong salamat. I-bless niyo po ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang prayer ng kanilang heart ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Ganoon din po ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Ingatan at samahan niyo rin sila. At mga kapatid namin na nag-i-enjoy para sa long weekend na ito, sa celebration namin ng Undas, samahan at ingatan niyo po sila. Awa makarating sila ng safe at nasa mabuting kalagayan sa kanilang mga tahanan. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa isang naman edition ng Morning Devotion para sa araw na ito ng Wednesday, November 1. Wala po tayong midweek ngayon, but of course, tayo ay manatili sa ating mga tahanan. Alalahanin natin yung mga kapatid natin na nauna na sa atin at nawa kanilang buhay ay magbigay ng inspirasyon upang lalo pa tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa mundong ito. At nawa, ang mga kapatid natin na buhay pa, ipadama po natin yung pagmamahal sa kanila habang kasama pa natin sila, habang kapiling pa natin sila upang maramdaman nila yung pag-ibig na pinagkakaloob ng bawat isa sa atin. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabi at nagpapaalalang ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!